Hello listener, kami ang The Front Page Stories. Sa lahat ng aming subscribers, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta. Sobrang naa-appreciate namin kayo at mahal namin kayo. At para naman sa mga bagong listeners or hindi pa nakasubscribe, make sure na i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming kwento. At kung maaari, huwag din sana ninyong skip ang mga ads na lumalabas sa aming mga videos. Malaking tulong ito para sa amin dahil dito rin kami nakakakuha ng suporta para makagawa pa ng mas maraming kwento at content para sa inyo. Kaya relax lang, isuot ang inyong headphones at ihanda ang sarili sa kwentong ating susundan. Sana mag-enjoy kayo sa pakikinig. At ngayon, simulan na natin ang kwento. Malamang narinig ninyo na ang Isitan Recto or baka minsan napadaan na rin kayo roon. Isa yon sa mga lugar na hindi mo agad iisiping may mga kwentong tulad nito sa loob. Nalaman ko ang lugar na yon dahil sa isa kong kaklase. Katulad ko rin siyang naghahanap ng paraan para kumita habang nag-aaral. Doon ko nalaman ang ginagawa niya. Nagbebenta siya ng saya sa mga taong naghahanap ng aliw sa loob ng sinehan. At doon nagsimula ang unti-unting pagbukas ng mundo na hindi ko inaasahang papasukin ko rin balang araw. Hi, I'm Mark, 21 years old, currently a second-year college student at Ateneo de Manila University here in Manila. Hindi naging madali ang pagpasok ko sa school na to. Sobrang hirap ng proseso at higit sa lahat, napakamahal ng tuition fee. Pero kahit ganon, ginawa ko ang lahat para matupad yon at makapag-aral ako sa school na ito. Nagdoble kayod ako. Literal. Pinagsabay ko ang pag-aaral at trabaho. Kahit minsan kulang na sa tulog at pahinga. May mga araw na gusto ko nang sumuko. Lalo na kapag sunod-sunod ang exams, deadlines, at responsibilities. Pero lagi kong pinapaalala sa sarili ko kung bakit ako nagsimula. Hindi lang ito tungkol sa diploma. Para ito sa pangarap ko, para sa pamilya ko, at para sa future na gusto kong buuin. Alam kong mahirap, pero alam ko rin na sulit lahat ng pagod sa huli. Sinasabihan ako ng mga kamag-anak ko na ambisyoso raw ako. Bakit daw sa mahal na paaralan pa ako mag-aaral? Balang araw mag-aasawa lang din naman daw ako. Para bang wala silang nakikitang mas malalim na dahilan kung bakit ko pinipili mangarap ng ganito kalaki. Nung nalaman nilang gusto kong mag-aral sa Ateno, tinawanan lang nila ako. Para sa kanila, imposible. Hindi ko raw kakayanin. Masyado raw mahal ang tuition at masyado raw mataas ang pangarap ko para sa katulad ko. Parang hinusgahan na nila agad kung hanggang saan lang dapat ako. Masakit, oo. Kasi imbis na suportahan ka ng sarili mong pamilya, sila pa yung unang dudurog sa tiwala mo sa sarili mo. Pero sa bawat pagdududa nila, mas lalo lang akong napupush na patunayan na kaya ko, na hindi sukatan ng estado sa buhay para mangarap ng malaki. Oo, mahirap lang kami. Pero kahit mahirap kami, sobrang laki ng pangarap ko sa pamilya ko, lalo na sa mga magulang ko. Lumaki ako sa probinsya ng Masbate. Sobrang ramdam na ramdam ko ang hirap ng buhay. Ang hirap ng buhay namin ng pamilya ko. Mas malala pa kami sa isang kahid, isang tuka. Meron mga araw na asin lang ang inuulam namin at may mga gabing natutulog kaming walang laman ang tiyan or tubig lang ang laman ng sikmura namin. That's why my dream is so big. Because it's not just for me, it's for my family. I want to lift them out of the life we've always known. I want to break the cycle, to finally put an end to the poverty that has been running through our bloodline for generations. Sobrang hirap ng pinagdaanan ko bago ako makapasok sa kolehiyo.
Sinanla ni Papa at Mama ang lupa namin para makapag-aral ako at makarating sa Manila. Si Mama pumasok bilang katulong. Si Papa naman doble kayod sa bukid para may maibigay na dagdag sa allowance ko. Meron pa akong dalawang kapatid na need din tulungan sa pag-aaral. That's why I know I'm not just carrying a dream. I'm also carrying a responsibility. My family took a chance on me, so I have no other choice but to stand by it and keep pushing forward until I succeed. Nagtrabaho ako sa call center para kahit papaano makapagbigay din ako ng pera kila mama. At nagtuturo din akong English teacher online. Lahat ng klase ng side hustle or pagkakakitaan ng pera, pinapasok ko. Kasi sobrang mahal ng tuition fee ko sa school, kaya kailangan ko talaga magkayod kalabaw. Kahit mahirap, kahit nakakapagod, kinakaya ko pa rin. Pero sapat na rin para kahit papaano ay makapagbigay ako sa pamilya ko. Kapag meron akong free time or kung day off ko, nagpupunta ako sa Isitan Recto para maghanap ng customer. Pumapasok ako sa loob ng sinehan kasi nandun nakatambay yung mga customer na pwede kong alukin ng sarap at saya. Madalas, puro matanda or may edad yung customer ko. Hindi ko gusto ang ginagawa ko. Ayaw ko ng ganito. Nahihiya ako sa pagiging callboy ko. Pero mahirap ang buhay ko. Meron akong pamilya na kailangan suportahan. Kailangan ko ng pera para sa pag-aaral ko. Malaki ang pera na pumapasok sa akin sa ganitong trabaho kumpara sa mga regular na side hustle or full-time job ko. Nung first time ko gawin ito, sobrang daring-diri ako sa sarili ko. Diring-diri ako sa kung sinong humahawak sa akin. Ang hirap tanggapin na ipinapagamit at pinapagalaw ko ang sarili ko kapalit ng pera. Pero sa paglipas ng panahon, nasanay na lang din ako. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan ko. Biyernes noon at maagang natapos ang school ko. Imbis na umuwi agad sa apartment ko, pumunta ako sa rekto. Gaya ng palagi kong ginagawa, tumambay ako roon at naghanap ng magiging customer. Madilim sa loob ng sinehan ng Isitan Recto. Kapag pumasok ka sa loob, makikita mo agad yung mga lalaki sa labas ng entrance. Nakaupo sila. Iba't ibang muka. Meron bata, meron matanda, merong mga adult or kaedad ko lang. Iba't ibang muka ng lalaki ang nasa loob ng sinehan. Iisa lang ang pakay, kumita ng pera or maghanap ng ligaya, maghanap ng kabembem or maghanap ng maisusubo. Kaya kung papasok ka sa loob ng Isitan Recto, kailangan mo ring mag-ingat. Hindi lang kasi mga taong naghahanap ng pagkakakitaan ang makakasalubong mo roon, marami din masasamang loob, mga mandurukot, mga adik, at iba pang pwedeng manamantala lalo na kung hindi ka alerto. Sa ganong klase ng lugar, hindi sapat ang lakas ng loob. Kailangan mo ring maging maingat sa bawat kilos mo. Pagpasok ko sa loob ng sinehan, madilim ang paligid pero agad kong napansin na mas maraming tao ngayon. Siguro dahil biyernes at karamihan, walang pasok kinabukasan. Habang nag-iikot ako at nagmamasid at naghahanap, may lumapit agad sa akin na isang matanda. Diretso niyang tinanong kung magkano ang rate ko. 2,000. Subo lang. Sagot ko. Sandali siyang nag-isip bago magsalita. Gawin kong 3,000. Basta may kasamang bembem, sabi niya. Pumayag naman ako agad. Wala nang masyadong usapan. Pagkatapos noon, lumabas kami ng sinehan at pumunta sa isang private place. Pagkatapos akong mabuking ng matanda na yon, kinuskus ko ang katawan ko. Sobrang diin para mawala yung mga bakas ng hawak at halik niya. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko na matatanggal yon. Hindi ko gusto ng ganito pero wala akong choice. Kumuha lang talaga ako ng sapat na pang-allowance ko para sa buong linggo. Bukas, panibagong araw na naman
Papasok ulit ako sa trabaho bilang call center agent. This is how my life goes every day. School, work, and sometimes the things I have to do just to get by and survive. I only got a few hours of sleep, and when I opened my eyes, it was already Sunday. Time went by so fast. It felt like I hadn't even recovered from the exhaustion, but I had to get up. I have work later. My shift at the call center starts at 11 p.m. It's another battle again. Hopefully, there won't be too many calls. Nung dumating ako sa office, sinalubong agad ako ng kaibigan kong si Babilin. Isa siyang transgender at isa siya sa mga taong komportable akong kasama. Mabait, madaling kausap, at masaya kasama. Close kami at sa kanya ako nagrarant kapag mabigat na ang lahat. Inaya niya agad akong kumain bago kami pumasok sa loob ng production. May dala raw siyang pagkain, luto ng boyfriend niya. Sana all talaga may nag-aalaga, sabi ko habang kumakain ng tinolang manok na dala niya. Napatawa siya. Sana all talaga. Maganda kasi ako. Sexy. At masarap. Darating din yang sayo. Huwag kang magmadali. Pero, anong gender ba kasi gusto mo? Lalaki or babae? Tanong niya. Sira ulo ka. Malamang. Babae. Sagot ko. Huwag ako te. Ine-eme mo ako eh. Ombre ang gusto mo talaga ma. Naamoy talaga kita Mark. Part ka din ng LGU community. Sabi niya habang natatawa. Tapos hinampas niya ako ng kamay sa braso. Baliw ka talaga. Sagot ko. Aminin mo na kasi. Isa ka ding sangre katulad ko. I won't judge you no matter what your gender is. You are my friend. Sabi niya tapos nag-flip siya ng hair. Natawa ako bigla. Ewan ko sa'yo. Sagot ko habang natatawa din. Sana na ako sa kanya at sanay na ako sa mga jokes niya or minsan hindi naman talaga jokes. Ayan, tumawa ka na. Good! Mukha ka kasing lantang gulay kanina, sabi niya. Saglit akong natahimik. Hindi ko alam kung sasabihin ko pa ba yung ibang pinagdadaanan ko. Salamat, sabi ko na lang, sabay subo ulit ng pagkain. Basta nandito lang ako. If you need me or something, just tell me. Sabi niya sabay tapik sa balikat ko. Honestly, I'm not even sure whether I'm attracted to girls or guys. But to be honest, I've never really been in a relationship. Sabi nila, gwapo naman daw ako pero ewan ko, parang hindi ko rin nabigyan ng pagkakataon ng sarili ko para ma-in love. Siguro dahil na rin sa dami ng responsibilidad ko, wala na akong oras para sa pag-ibig. Minsan naiisip ko rin na baka nagkakaroon na ako ng identity crisis. Alam ko namang lalaki ako pero simula nang mapasok ako sa pagko-call boy, may mga bagay na nagbago sa loob ko. Kapag nakakakita ako ng lalaking mas gwapo sa akin or mas maganda ang katawan, na insecure ako sa kanila. Parang naa-attract din ako sa kanila at doon ako mas lalong nalilito kung sino ba talaga ako at kung ano ba talaga ang gusto ko. My entire shift is finally over and I'm completely exhausted. The calls were nonstop and almost every person I spoke to was irate. It's draining, not just for my voice, but for my mind too. They say working in a call center is easy, that it's a no-brainer. Just speak English and you're good. But that's not true. There's nothing easy about this job. With every call, you have to do everything at once. You're talking to the customer, trying to calm them down while navigating multiple tools at the same time. Your mind has to be fast, your explanations clear, and you still have to stay composed no matter how difficult the person on the other line is. In just one call, you can already feel completely drained, mentally, emotionally, even physically.
And yet, you have to move on to the next one like nothing happened. Pagkatapos ng work ko, umuwi agad ako sa apartment ko. Pagod na ako. Gusto ko nang matulog at mahiga. Nag-book na lang ako ng angkas para makauwi agad sa apartment. Hindi ko na kayang mag-commute sa sobrang pagod. Pagdating ko sa apartment, sinalubong agad ako ng landlord ko. Maniningil ng bayad ng rent. Nakalimutan ko, 2 buwan na pala akong hindi nakakabayad ng renta. Napakadami kasing bills at need bayaran sa school. Nagpadala pa ako kila mama. Nakiusap na lang ako kung pwede sa susunod na buwan na ako makabayad. Buti na lang at mabait ang landlord ko. Pumayag naman siya na next month na lang ako magbibigay. Napabuntong hininga na lang ako. Pumasok agad ako sa kwart at nahiga sa kama. Halos hindi na ako makagalaw sa sobrang antok at pagod ko. Bago ako nakatulog, nag-set ako ng alarm sa phone ko. I need to wake up early. Pupunta ulit ako sa Isetan Recto para mag-work. Nahihirapan na ako pero lalaban ako para sa pamilya at pangarap ko. Napabangon ako sa kama at nagising dahil sa lakas ng alarm clock ko. Tumayo agad ako tapos lumabas ng apartment para bumili ng makakain. Hindi na ako nakakain kagabi kasi hindi pagod na ako. Need ko kumain ng marami ngayon dahil mapapalaban ulit ang katawan ko. Pagkatapos ko kumain, nagbihis na ako at naghanda. Tapos pumunta na ako sa Isitan Recto. Dating gawi ulit. Nung umakyat ako ng escalator, habang paakyat ito, kitang-kita ko na agad yung mga tao. Dating gawi. May matatanda, may bata, iba't ibang mukha na naman. Pagpasok ko sa loob ng sinehan, meron mga grupo ng lalaki ang kumpulan sa entrance. Pero hindi ko sila pinansin. Naglakad lang ako papasok sa loob. Umupo ako sa medyo maliwanag na parte at tahimik na tumingin sa mga tao sa paligid. Umaasa na makakakuha agad ako ng customer. Habang nakaupo ako, meron lalaki ang biglang umupo sa tabi ko. He gently placed his hand on my leg. Cute mo naman? Anong trip mo? Tanong niya. I'm for hire, sagot ko. Sayang naman, wala akong pera, sabi niya. Tapos, tumayo siya at naglakad paalis. Bawal akong hawakan or galawin kung walang pambayad. After a few minutes, merong lalaki ang umupo sa tabi ko ulit. He didn't waste any time. He immediately asked for my rate. 2,000, jubo lang, sagot ko. Magkano kung may kasamang bembem? Tanong niya. 3,500. All in na, sabi ko. Tumango siya at nagkasundo kami sa rate ko. Naglakad kaming dalawa palabas ng sinehan. Tahimik lang kami. Saan pala tayo pupunta? Tanong ko habang naglalakad kami palabas. Alone ako sa kondo ko. Doon na lang tayo, sagot niya. Habang naglalakad kami, napapatingin ako sa kanya. Ang ayos niyang tignan. Parang hindi ako makapaniwala na pumupunta ang katulad niya sa loob ng rekto. Mukha siyang disente. At halata na nakakaangat siya sa buhay. Tahimik lang kaming dalawa habang naglalakad. Walang usap, puro yapak lang ng paa ang maririnig. Pagdating sa sasakyan, umupo ako sa passenger seat. Pagkasara ko ng pinto, bigla siyang nagsalita. Gutom ka ba? Kain muna? Tanong niya. Salamat, okay lang. Hindi pa naman ako gutom. Sagot ko. Sige, sabi niya. Umandar ang sasakyan, ilang segundo ng katahimikan ang lumipas. Hindi naman ba malayo yung kondo mo dito? Tanong ko. Malapit lang, sagot niya. May shift pa kasi ako mamaya, so need ko pa pumasok sa trabaho, sabi ko. Napalingon siya sa akin. Shift? May trabaho ka pa? Tanong niya. Yes, student sa umaga.
call center sa gabi, tapos sumasideline sa isitan kapag may free time. Sagot ko. Sipag mo naman, sabi niya. I have to work hard kasi maraming bills. Sagot ko. Saglit siyang natahimik, saka nagsalita. I see myself in you when I was younger. I also take on side jobs here and there, but I've never tried selling myself. Sabi niya. Napalingon ako sa kanya. Hindi ko inaasahan na may ganun siyang sasabihin. Sa mukha niya parang maayos ang buhay, malinis, desente, at mukhang mabait. At kung iisipin, medyo cute din siya. By the way, how old are you? Tanong ko. 35 na ako. Matanda na. Sagot niya sabay tawa. Seryoso ka? Mukha ka lang 27. Ang bata mo tignan. Sagot ko. Bigla siyang tumawa ng malakas. Ang lakas mo pala mambola, ano? Sabi niya. No, I'm not. I'm telling you the truth. Sabi ko. Napangiti siya, tapos natawa ulit. Sandali kaming nagkatinginan, tapos tumahimik na ulit kami. Sa loob ng kotse, ingay na lang ng makina at kalsada ang maririnig hanggang sa makarating kami sa kondo niya. Pagdating namin sa kondo niya, sinabihan niya ako na maligo muna ako para mawala daw ang amoy ng rekto sa akin. Sinunod ko ang sinabi niya. Naligo ako. Tapos ilang minuto pa, nagsimula na kaming dalawa. Trinabaho ko na siya. Ginawa ko ang kailangan kong gawin. I made sure na masatisfy ko siya. Pero sa pagkakataong yun, iba sa nakasanayan ko. Parang komportable ako sa kanya. Kaya nag-enjoy din ako. At naka 2 rounds pa kami. The best ka, sabi niya. Nag-enjoy ka ba? Tanong ko. Oo naman. Ang galing-galing mo. Sagot niya. Buti naman. Sagot ko. Nagulat ako. Bigla niya akong niyakap. Hindi ko inaasahan yon. Sa ibang naging client ko, wala nang ganun. Wala nang yakap-yakap. Tapos, bumulong siya sa akin. Kailan ulit yung susunod? Tanong niya. Anytime naman. Basta may free time ako at hindi ako busy. Sabi ko. Meron ka bang TG? Or kahit anong social media kung saan kita pwedeng makontak? Or number mo? Tanong niya. Meron naman. Sabi ko. Tapos binigay ko sa kanya yung account ko sa TG. Mag-chat ka lang sa akin, sabi ko. Nang makabihis na ako, inabot na niya sa akin yung bayad. Medyo nanlaki ang mata ko at nagulat kasi masyadong malaki ang binigay niya. Iba sa halaga na pinag-uusapan namin. Binigyan niya ako ng 6,000 pesos. Tinignan ko siya. Medyo nagtataka ako. Hindi ko alam kung bakit dinagdagan niya. Dahil magaling ka, dinagdagan ko na. Saka para may extra money ka para sa project and allowance mo sa school, sabi niya. Thank you, sabi ko. By the way, nag-order pala ako ng pagkain. Parating na yon. Hintayin mo na bago ka umalis. Tapos, baunin mo na rin sa work para hindi ka nagagastos, sabi niya. Nagulat ulit ako sa sinabi niya. Tinignan ko ulit siya. Hindi ako sanay sa ganitong treatment. Napakabait mo, sir. Maraming salamat, sabi ko. Nakikita ko kasi yung sarili ko sa'yo, sagot niya. I didn't know how to respond. Out of all the people I've met and the clients I've had, it's rare for me to hear words like that. Not as a client, but as if someone truly saw me as a person. Pag alis ko sa kondo niya, bigla na lang akong napangiti. Iba yung nararamdaman ko. I can't explain. Basta magaan ang loob ko. Pagdating ko sa office, nag-message agad siya sa TG ko. He asked my name. Hindi daw niya nahingi kanina. Napangiti na lang ako. Hindi ko rin pala naitanong ang pangalan niya. Anong name mo? Nakalimutan kong tanungin kanina. Sabi niya sa message. Agad akong nag-reply, Mark, but you can call me Makoy.
Sagot ko. Nice meeting you, Mark. I'm Carlito. Reply niya. Nag-reply lang ako sa kanya ng smile emoji. Tapos nagmadali akong pumasok sa loob ng office kasi malate na ako. Akala ko matagal ulit bago kami magkita ni Carlito. Pero ilang araw lang, nagkita na agad kami. Nag-chat na agad siya sa akin. Tinanong niya kung kailan ako pwede na lumabas. Sakto naman dahil wala na akong ginagawa sa school at marami na akong free time. Kaya nang mag-message siya, pumayag akong makipagkita. Akala ko he would hire me again, pero hindi. Akala ko magbembem kami, pero kumain lang kami sa labas at naglakad-lakad sa mall at nagkwentuhan. Dinala niya ako sa mamahaling restaurant sa Makati. Hindi ako sanay sa ganung lugar, medyo nahihiya ako. Ang mamahal din ng pagkain, kaya pilit akong tumatanggi. Pero mapilit talaga siya, hanggang sa pumayag na lang ako. Habang kumakain kami, sinabi niya na babayaran niya ako sa pagsama ko, pero tumanggi ako. Nahihiya ako sa kanya, ang bait niya masyado. Sige na, kunin mo na ito, sabi niya habang pilit na inaabot yung 7,000. Naku, okay na talaga. Salamat sa treat mo. Solve na ako dito, sabi ko. Please, tanggapin mo na. Idagdag mo sa panggastos mo sa school, sabi niya. Mapilit siya. Wala na akong nagawa kaya kinuha ko na lang. Thank you. Napakabuti mo sa akin, sabi ko tapos niyakap ko siya. Pagkatapos ng labas namin na, yun, naging madalas na ang pagkikita namin ni Carlito. Food trip, road trips, gala kung saan-saan. Pero walang nangyayari sa amin na dalawa. Pero minsan, ako yung nagpupumilit na may mangyari. Gusto ko masatisfy at mapasaya siya. Pero nakikita ko na nire-respeto talaga niya ako. Unti-unti, naging normal na rin ang pag-uusap namin araw-araw. Hindi na lang simpleng kamustahan. Mas nagiging totoo, mas malalim. Hanggang sa hindi ko na namalayan, nahuhulog na ako sa kanya. I no longer go back to Isitan Recto to look for clients. Somehow, I just found myself drifting away from what I used to do. Naging vulnerable at toto ako kay Carlito. Nasabi ko na sa kanya lahat ng sikreto ko at hinanakit sa buhay. He never judged me. He just listened at doon mas lalo akong nahulog. Malaki din ang naging impact ni Carlo sa buhay ko. Hindi lang siya naging kasama ko. Naging daan din siya para mabago ang direksyon ng buhay ko. Pinasok niya ako sa isang agency, sa isang trabaho na mas maayos at mas mataas ang sweldo kumpara sa call center. Kaibigan kasi niya yung owner, dati niyang boss. Kaya madali niya akong naipasok sa company. Naging daan siya para mas maging maayos ang trabaho ko. Ngayon, isa na akong virtual assistant at kumikita na ako ng 6 digits. I never expected nakikita ako ng ganito kalaking pera. Mula sa mga panahong halos hindi ko alam kung saan kukuha ng panggastos hanggang sa unti-unti kong naaabot yung mga pangarap ko. Nakakapagbigay na rin ako ng sobra kay mama at papa sa probinsya. Hindi ko na kailangan mag-callboy. I can finally eat the food I've always wanted. The kind that actually tastes good. I can afford to buy new clothes now too. And in just one more year, I'll be done with my studies. I'm truly so grateful to Carlito. He changed my life. Hanggang sa isang araw, napansin ko na lang, hinahanap ko na siya. Kulang na ang araw ko kapag hindi ko siya kasama. Mahal ko na siya. Pero alam ko mali yung ginagawa namin. Alam ko rin na hindi kami pwede. May asawa at anak siya. Palihim lang ang lahat ng pagkikita namin. Mga sandaling hiniram lang sa oras na hindi dapat para sa amin. Napag-usapan na namin ito. Nasabi na niya sa akin ang sitwasyon niya.
Despite knowing the truth and recognizing what's right and wrong, my feelings for him remain unchanged and unshaken. Pero minsan, hindi ko maiwasang isipin parang ako lang yung hinahanap niya kapag may kailangan siya, kapag gusto niya ng kasama at gusto niya ng bimbang. At doon ko mas nararamdaman yung sakit kasi para sa akin, totoo lahat. Pero para sa kanya, baka isa lang akong sandaling pahinga sa buhay niya at parausan. Hanggang sa isang araw, sumabog na ako. Hindi ko na kayang itago ang laman ng puso ko. Sinabi ko sa kanya lahat ng nararamdaman ko. Mahal na kita. I want you. I want the best of you. I want more than this. Sabi ko, habang nakayakap ako sa kanya. Napatigil siya sa ginagawa niya. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Nakatingin kami sa mata ng isa't isa. And that moment, bumagal ang lahat. Hinihintay ko ang sasabihin niya, pero ramdam ko rin ang kaba sa dibdib ko. Natatakot ako sa maririnig ko. Kamahal-mahal ka, Mark. Deserve mo ng totoong pagmamahal. Hindi mo kailangan na gawin ito. Kung pwede lang sana. Kung bata pa ako at kaedad lang kita, pipiliin kita. Ilalaban kita. Pero alam mo naman na may asawa at anak ako, sabi niya. Okay lang sa akin. Payag ako na maging kabit mo. Kahit itago mo ako. Hindi mo naman kailangan ipagsigawan na mahal mo ako. Basta kasama lang kita, sagot ko. I knew it wasn't right. I knew better. But at that moment, my feelings overpowered everything else. Bata ka pa. Good time lang talaga ang hanap ko ngayon, sabi niya. Parang sumakit ang dibdib ko. Hindi mo ba ako kayang mahalin? Tanong ko. Mark, sobrang bata mo pa. May pamilya at anak na ako. Saka matanda na rin ako. Hindi na ako pwedeng mag-take risk. Hindi ko na pwedeng ipaglaban ang nararamdaman ko. Marami akong responsibility. Wala na ako sa panahong pwede pa akong sumugal, sabi niya. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, nagdesisyon akong lumayo na sa buhay niya. Hindi na ako nagpakita pa sa kanya. Hindi na ako nagparamdam. Nag-resign na rin ako sa company kung saan niya ako pinasok. Gusto ko siyang makalimutan na. Gusto kong makausad sa buhay. Nanghihinayang ako sa work ko kasi ang laki ng kinikita ko at hindi ko alam kung makakahanap pa ako ng ganon na company na malaki magpasahod. May sapat naman akong ipon at sa dami ng natutunan kong skills, sure ako na makakakuha ako ng sarili kong clients na worth 6 digits din. At kahit masakit, nagpapasalamat pa rin ako kay Carlito dahil binago niya ang buhay ko. Hindi ko inakala na sa loob ng madilim na mundo ng Isitan Recto na napuno ng hirap, tukso at kababuyan, doon ko pa siya makikilala. 3 taon na ang nakalipas mula nang huling makita ko si Carlito at nang makilala ko siya. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko ang mukha niya. Graduate na ako ngaon. Okay na ang buhay ko at masasabi kong financially stable na din ako. Kaya ko nang suportahan din ang pamilya ko sa lahat ng gusto nila. Malayo na sa dati. At hindi ko na gusto bumalik pa sa dati. Hindi ko na gusto maranasan yung hirap ng buhay. Ayaw ko nang magutom. I made a promise to myself. I will be the last in my family to endure this kind of hardship. It won't reach the next generation. The poverty ends with me. Life has a way of sending people into our lives when we need them the most. In our lowest moments, someone may come along and change everything. But sometimes, they are not meant to stay. They are there to shape us, to teach us, and to prepare us for what comes next. It's painful to accept that the people who once meant everything may eventually become memories. But growth often comes
with letting go. And sometimes, the hardest goodbyes carry the most important lessons. At the end of the day, we realize this: not everyone who changes your life is meant to be part of it forever. Some people are blessings and some are lessons, but both leave a mark that shapes who we become. Kung umabot kayo hanggang dulo ng kwento, maraming salamat sa pakikinig at pagsuporta sa The Front Page Stories. Huwag ninyong kalimutang mag-comment at sabihin sa amin kung ano ang pinaka nagustuhan ninyo sa story. Gusto rin naming malaman ang inyong mga thoughts, reactions, at kung may mga bahagi ng kwento na talagang tumatak sa inyo. Kung meron din kayong suggestions, ideas, or mga kwentong gusto ninyong marinig, i-comment ninyo lang sa baba. Malaking tulong ang inyong feedback para mas mapaganda pa namin ang mga susunod naming kwento. At again, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Front Page Stories at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga bago naming uploads.